kanilang lugar na tatakbuhan. Kanya-kanya na naman silang matatamis na pangako pero napapako. Ayan, no, pero isa lang ang aking iboboto kung sakasakali, no. Welcome back na naman po sa aking YouTube channel. Update tayo dito sa may Santa Rosa, Laguna. Yung kanilang warehouse dito, guys. Dito nila ina-assemble yung mga precast yard. Ayan yung mga concrete precast. Yan yung nilalagay sa ating railway ng train dito sa may Santa Rosa, Laguna, guys. Ito yung kanilang pinaka warehouse. So ayan, ang lawak niyan. Update tayo. Ayan, no, dito sila for assemble ng mga bakal, no, para doon sa precast. Ipakita ko sa inyo, guys, yung mga bakal. Ayan, no. Ayan, yan, naka-assemble na. Bubuhusan yan. Tapos pag nabuhusan, nilalagay doon sa may stockpile area nila. So medyo malayo dito, guys, hindi natin makita. Zoom lang natin. Meron ng mga precast doon. Ayan, doon mga nakatambak doon, guys, no. Parang mga nicho doon na nakasalansan. So maraming salamat sa inyo, guys, no. Magandang araw po sa inyong lahat. October 1. Ayan, no, nambilis po ng ating buwan. At ngayon po yung mga candidate ng mga senator ba, mga senator, mga tatakbo sa 2025. Nagkakagulo sila doon sa Manila ngayon para mag-submit ng kanilang mga profile at propaganda sa mga kanilang lugar na tatakbuhan. Kanya-kanya na naman silang matatamis na pangako pero napapako. Ayan, no, pero isa lang ang aking iboboto kung sakasakali, no. Inday Sara pa rin tayo at kay Idol Baste Duterte, no, at pati yung kay Tatay Tigong. Yan yung DDS, solid DDS tayo, guys, no. Nawawala na naman po kasi yung plataforma ng bansa ngayon na nanalo si Bongbong Marcos, no. Dumami na naman yung mga buhaya sa lipunan ng komite, no. Yung mga buhaya, naglabasan na naman po yung mga buhaya. Nakitang-kita nyo naman, no, mga nangangampanya ngayon, halos mga buhaya na yung naghahari sa loob ng senator ngayon, no. Kailangan ibalik natin yung dati, no, yung may isang salita, maisog. Yan po ay yung mga Duterte lang po yung may isang salita, no. Yun, kaya katulad ngayon sa atin, yan, na iba na yung presidente. So ayan, pati akala ko ang buhaya nasa South Africa na. South Africa lang meron maraming buhaya, dumami na. At mga disente pa, mga disenteng tao pa. Kaya nakakapanlumo nung nangyayari sa ating bansa ngayon, guys. So, hindi na natin alam kung sino yung pwede nating pagkatiwalaan, no. Itong mga mula nung naalis yung mga Duterte sa panunungkulan, pero nandiyan po naman po si Inday Sara na lumalaban, no, lumalaban sa mga katiwalian sa ating bansa, no. Kaya solid at suportahan natin po si Inday Sara at si Idol Baste, no, na pamunuan na naman yung ating bansa, no, para magkaroon naman tayo ng kapayapaan. So sa mga nagdaang presidente, maliban po kay Pangulong Tatay Tigong Duterte, nawala na yung katahimikan ng ating bansa, no. Meron naman tayong sinubaybayan na Pangulo, nanahimik lang,
Wala, hindi natin alam. Sabagay, hindi naman tayo ganun katalino. Pero tingnan nyo naman, di ba? Kayo na ang humusga. No, ang dami na nagagalit ng taong bayan, no, sa Pangulo natin ngayon. Di ba? Wala nang kumbaga, wala nang patutunguhan pagka ganyan ng ganyan yung ating bansa. Ano dito, away doon natin mo, sila na nag-aaway diyan sa Senado pagka meron silang mga Senate hearing, di ba? Sila na mismo yung nagbabangayan para maniniwala yung taong bayan sa kanila, di ba? Paano pasusunod yung taong bayan sa ginagawa na, dahil nakikita sa kanila yung mga ginagawa nilang hindi maganda, no? Kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang tawag nito, kanya-kanyang labasan ng baho, labasan ng mga hindi magandang salita mismo sa kanila. Lalo na yan si yun, Romualdez. Yan, naku po, Diyos ko, pag yan po ang naging Pangulo ng bansa, wala na. Kung dumaan si Noynoy, mas masahol pa yan kay Noynoy pag yan po ang naging Pangulo ng Pilipinas. No, baka hindi lang kapwa Pinoy ang mag-aaway. Baka pasukin na tayo dito ng mga kawangis nating mga iba-ibang lahi na pagharian ng Pilipinas. Diba, doon na kay Tatay Tigong, meron bang mga ganyan-ganyang issue? Wala. Dahil alam nila na pag hindi sila sumang-ayon, may kalalagyan sila. Diba? Tama naman kahit sino magagalit, parang lumayo, napunta tayo sa politika. So yun guys, yun, na-update natin yung ginagawang dito, ginagawang mga concrete tube yung nilalagay ito sa release ng tren guys. Ayan yung precast, ito po ginagawa yan. Ayan, ang daming madlang people na gumagawa ngayon dyan. Ayan, sila po yung nag-assemble dito sa may Santa Rosa, Laguna. Yan, Calamba hanggang Alabang yung kanilang target, at masusundan pa yan hanggang probinsya yung kanilang target guys. Basta naayos lang to. Ito yung inumpisahan ng project ni Tatay Tigong Duterte, no? Ang dami pong nagdaang presidente, si Tatay Duterte lang po yung nagpasimula at nagpaganda ng ating mga release ng tren, at ngayon po meron ng bubuksan na naman ng release ng tren, no? Yan, for under construction yung mga release ng tren dito from Calamba hanggang Alabang, Makati hanggang Maynila. So ayan guys, no, maraming salamat sa inyo at magandang araw po sa inyong lahat. So ayan, no, yan yung ating area. Ipakita ko lang sa inyo kung gaano kaluwang ito guys. Ayan, meron pa mga bakante dyan na yan, yung bibiladan nila yan ng mga concrete precast guys. Ayan, yung area na yan, napakalaki ito ng Hyundai project na to guys. Dito nila ginagawa yung mga casting yard na malalaki guys. Ayan, hanggang doon sa dulo meron man nakatambak nun guys. Malayo kasi to guys. Ayan, zoom lang natin konti para makita nyo. Ayan guys, hanggang doon sa may dulo. Ayan, so maraming salamat sa inyo guys, no? Hindi ko napapahabaan yung ating video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang.